Sa bawat dasal, may bigat na isinusuko. Our Father, who art in Ngunit, heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, laging may mga tanong na hindi nawawala. as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those Lumipas man ang panahon, may sugat pa rin hindi kaya gamutin ng oras. Ngunit sa katahimikan ng panalangin, natutunan kong tanggapin ang sakit, magpatuloy. Wala. Sir, huwag niyo po yung hawakan. Nahulog kasi. Naku sir, baka kasi masira. Mapunit-punit yan. Kasi today, mauwi ko sa bahay. Naku sir, bawal po sir. Lumang libro na yan. Yan, kasi po, naghahawakan ko yan sa amin, diba? Ganun ba? Sayang, maganda naman. Excuse me, meron po librarian dito? Meron. Wait lang po. Sorry Lord, if I say something, gusto ko lang magbasa. Should I read this? Mamaya na, release pa ako. Ano bang meron sa librong ito? Kumpleto naman mga painahe, pero bakit bawal? Grabe naman ah. Oh my God. Hello? 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 Uy, pare, kumusta? Oy, pare, no siya. Ano bang ginagawa mo ngayon? Nandito na ako, nagbabasa. Ikaw? Wala, nandito lang din, nag-aaral. Bakit ka nakapatawag? Free ka ba bukas? Bukas? Free ka ba? Oo, free ako bukas. Hindi naman ako masyadong busy. So, sige, saan Meet tayo. saan tayo pwede mag-meet? Kahit saan mo ba gusto? Wait, doon tayo sa Kitkay. Hoy, sino ka? Hindi ako natakot sa'yo.
Diyos ko po! May hinahanap ka ba, kaibigan? Sino ka? Paano nakapasok dito? Importante pa ba yan? Ha? Ba't ka dito? Naliligaw ka ba? Tanungin mo ang sarili mo kung bakit ako nandito. Ha? Ano ginagawa mo dito? Ano yung tinuturo mo? Ano? Oh. Ako ba? Ulo ko ka eh. Ako. Ano lugar ito? Ha? Walang signal, puta. Ba ako? Ba ako? Tumahimik ka. Isang lapas na nga ng simoy sa isang Guardia Civil ay isang kagaya mong muer libre. Mi amigo, ititisaryo kastiga rito sin Diyos. Agad sila lang mga salot sa ating lipunan na pinagmumuhay ng mga praile. Si mi amigo. Kawalan niyo po ako! Para makuha niyo na! Uy! Anong ginagawa mo sa kanya? Ginawa, tulungan niyo po ako! Ginoo, isa siyang muer libre na lumabas namin kami pamantay ng Guardia Civil. Hayaan mo na siya, amigo. Sapagkat tignan mo naman ang kanyang wangis at kasuotan. Tila siya ay wala na sa kanyang sarili. Si mi amigo, lagay natin siya sa presidio. Ako. Ganito pala kahirap ang mga Pilipino ngayon. Grabe, kaganda lang nito ah. Sko! Ikaw na naman? Ano ba ang gusto mong mangyari? Kung gusto mong maintindihan si Rizal, kailangan mo makita ang kanyang naranasan. Ayan. Sinasabi ko sa iyo, kung kailangan mo maintindihan si Rizal, kailangan mo makita ang kanyang naranasan. Hindi na ako manonood. Hindi na ako tatakbo. Nasaan ka naman? Grabe, bigla ka na nawawala. Bakit blanco mga pahina? Hindi to ganito kahapon ah. Nasaan yung mga letters? Sinabi ko na siya, Rizal. Kung gusto mong maintindihan si Rizal, kailangan mo makalasan ang makita niya. So, ibig mong sabihin, makikita ko ang mismo ang buhay ni Rizal? How would I survive here? Kahit nga cellphone ko mawala sa akin, kahit mamatay na ako sa librong to, wag lang mawala yung cellphone sa akin. Dario! Teka lang. Hintay, Mrs. Stay Binibini. Di na po kayo ng Dario, Ginoo. Pwede mo bang pasilip? Baka ginajoke time nga ako ah. Diyos ko, ano ba pinapasok ko? I'm doomed. Anong kabalbalaan ang kanyang sinasabi? Hindi ko mawari ang iyong sinasabi. Ikaw ba ay isang perdida kabesa? Sabi ko nga ba eh, kulang lang yata ako sa tulog. Baka may kamera dito ah. Ate, wag naman po ganyan.
Saan naman na ba ako? Mabuti at gising ka na, Ginoo. Teka, ikaw yung nagbimita ng dyaryo ah. Iyak ka bang umayos ka na, Ginoo? Tila tinamtok ng napakalakas ng iyong ulo sa lupa at nawalan ka na ng bait. Ah, tubig na po ate. Parang labag po sa loob mong paggagamot mo sa akin eh. Ako'y babalik lamang, Ginoo, at kukunin ko ang iyong malikong gamot na tubig. Huwag kang muna kumalawi yan. Okay. Saan ba to? Narito na ang iyong tubig, Ginoo. Ah, salamat po ate. Ito lang. Manya! Ika'y magtigil, Ginoo! Santo ninyo, ako pa'y napaparatangan mo ng manyak, ikaw na nga itong tinutulungan. Eh, bakit? Ang aking kapatid ang nagkusang tumulong sa'yo at nagbigay sa'yo, Ginoo. Pero, Yan ka na nga lang. Tila may upo sa utak ang tinulungan natin lalaki kayo niya at question. May mga salitang kanyang binabanggit na hindi ko wari kung anong ibig sabihin. Ihatid na natin sa hospital si Kepeko. ginagawa man ako mental. Mas makakabuti, umalis na ako dito, baka may mangyari ako sa akin may to. Sana yung lalaki ate? Iniwan ko lamang siya doon. Nasaan na siya? Nandito lamang sa kanina. Saan na siya? Isang salot sa lipunan. Ang isang babaeng katulad mo ay dapat parusahan. Ito ba yung tawag niyang Filipino pride? Ito ba yung bayan, ang bansang pinagtatanggol na dapat ika-proud? Nakikita ko na ang sarili ko sa kanya. Hindi ko ito kayang panoorin sa mga ginagawa ng Friendly sa kanya. Lord, kayo nang bahala sa akin. Luzon! Isa nga lamang ang tatatulong natin sa mga kailangan. Tawag mo ako! Ako lang pakit, bumupama ko. Gusto mo ba yan? Mapama ka lang sa iyong gagawin, Ginoo. Wala akong pakit, bumupama ka to. Wala ka bang, Bakit? wala ka Bakit bang, sa tingin- wala ka bang awa dyan? Bakit sa tingin mo ba hindi namin ninais na tulungan sila? Ha? Kami ang magdudusa kapag ang ahaton na ibibigay nila sa amin ay kamatayan din. Kaya ano ba? Ayos ka lang ba? Mabuti pa. Tumahan ka muna sa aming tahanan. Hindi. Masok ka muna dito, Ginoo. Ate Cora, nakabili ka na ba ng pagkain? Teka, ikaw yung inyong may tuliling. Bastos to ah! Hoy, magsitigil na kayong dalawa. Para kayong mga bata. Guys, ito nga pala ang aking kapatid na lalaki. Mariano ang kanyang ngalan. Isang di gaano magkakala kang makilala. Ate oh! Tumigil ka na. Nga pala, kay tagal na kitang nakita ulit hanggang ngayon, hindi ko pa wari ang iyong ngalan. Pwede ka bang magpakilala, Ginoo? Ah, ako pala si Carol Delphine. Pwede niyo ako tawagin Delphine lang. Kahit ang kanyang ngalan ay kakaiba, saan mo ba ito napulot ate? Tumigil ka na, Mariano. Di ba ihatid pa natin to sa hospital psychiatrico? Bigyan namin ang kapatid mo, Corazon. Baka di ko to masansya. Walang mangyayaring ganyan. Pwede bang hinahon mo na kayong dalawa? Ay nako, Diyos ko. Ikaw, Ginoo, pumasok ka muna sa iyong silid. Nakakapagod. Nga pala, ano na ka nangyari sa buhay ni Rizal ngayon? I know for a fact he traveled somewhere. Wait. Nabasa ko na to ah. Hindi ba sa edad at ang taong ito? Ano nga yun? Noli Mitagare. Tsaka El Feribos Teresmo.
Wow ha. May flashback effects talaga ah. Nalaman. Sa panahong sakim ang nangingibabaw, pait ang nagdudulot nito sa sambayanan. Ang bayan tila may kanselang panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayan ng Pilipino. At sa hanggang ito, sisikapin kong maikintal ang iyong kalagayan ng buong katapatan na walang ititatanggi. Sapagkat sa lilis ng at kausayan ng ating bayan, may nakatagong lihim sa bawat pag-ikot at pagsubaybay sa panahon lumipas. Itinataas ko ang lambong sa kalinisan kung pinagkait ang lahat sa katotohanan. Ang aklat ay nagkaroon ng mga bagay na ngayon lamang maisiwalat. So, this time, tapos na siyang pagsulat ng nobela niya. Kaya ko siyang puntahan muli. Napinuhin na ibago ang kapalaran ni Rizal. At paano kung mabaguhin ko? Wala ka na pakalam dun. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo na magbago. Dahil tanging magagawa mo lamang ay ang gulat sa katotohanan. No matter what happened, I will try to change it. Wala ka na pakialam dun. Teka, ito yung picture na nakita ko sa libro to ah. Ito yun ah. Hindi ko pa akalain, ganito palang bahay nila. Grabe! May nakakakit bang munting pala munting dito sa munting tanan, gino? Si Rizal? Ikaw ba yan? Tila't banyaga at kilalang kilala mo kung sino ako. Ikaw nga! Oh! At tila ginabi ka yata kakahintay sa akin na nito. Ano bang pakay mo rito sa aking tanan, gino? Wala po, nakita ko ng bahay kasi nasa alala ko. Pero si Rizal, pwede pang makatuluyan dito. Wala po kasi akong bahay eh. Tsaka wala akong kamag-anak dito. Please na po, si Rizal. Ako hindi isang puwan upang iyong kaawaan. Kung yan ang iyong pakay ay kung papayag ako ang patitirahin kita dito sa aking tanan. Pero sa pagkagat ng araw ay ikay kusang aalis na walang halong galit sa akin. Maliwanag ba yun? Yes, si Rizal. Salamat po. Rizal, nga pala, salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito, Pepe. Si Rizal. Salamat po. Mari mo kong tawagin Pepe. Pero sa labas, Rizal. Ginoong Rizal. Sige po, Pepe. Rizal. Salamat po. At ituloy mo na rin ito yung pangalan. Gusto ko yung wala akong masukumitali dito. Dahil ang cellphone, wala pa rin signal. Sabi kong buyan. Saka, wala pa yung Japon sa panang to. Kasi po! Kung wala akong magawa ay magbasa ka na lang. Tiyak ako isa kang matalimong bao. Ito, ang iyam ko noon kay Viola. Subukan mong intindihan. This is German, right? May ganito pala sa tanong to? Kasi ba tayo nangilig, Rizal? Alam mo ang wikang Aleman. Not really. Just the basics. I'm not fluent in English.
Ingles sa isang Indio. Hindi ka naman taga-Europa o ibang bansa, hindi ba? Hindi po. Galing po ako sa Mindoro City. Pao mga mayayamang anak ng Espanyol lamang o mga listrado lamang ang nakakapag-aral ng Ingles. Well, sa panahon ko, halos mga estudyante nun, marunong naman English. Tila marami kaya kang alam kung saan ka nagmula, Limang Delphi. Di ko po rin alam eh. Pero doon ako galing. Nagbabasa lang ako ng libro about sa inyo. Tsaka, boom! Time travel, I guess. So Pepe, since nandito na rin naman ako, pwede ba akong sumama sa'yo? Pang, observe lang, study purposes. Mapanganib ang bawat pupuntahan ko. May kaakibat na istorbo kung magdadala ko ng taong katulad mo. Baka may tulong ako sa'yo. May tulong? Basta wag ang istorbo. Sige po, deal po. Deal. Idyo, Mensayero, Padre. itong liham na ito. Pagkayatid ito sa bahay ni Ginoong Rizal. Sige po, Padre. Peaceful, right? Magandang umaga po, Ginoo. Anong gusto mo? Ito po ba ang tanan ni Ginoong Rizal? Ito ka, bakit? May mensahe po siya galing kay Padre Augusto. Gusto niya po ito makarating kay Ginoong Rizal. Padre Gusto, ano yan? Opo, Ginoo, kay Padre Augusto po yan. Gusto niya makarating yan kay Ginoong Rizal. Sige. Ako na lang magbibigay sa kanya. Salamat. Sige, salamat din. May pinadala si Padre Gusto na liham ito. Para nababaot ka sa katahimikan ng aking bahay. Tahimik nga, pero parang mabigat yung hangin eh. Mabigat nga ang hangin. Pero, alam mong pinagmamasdan ka. Alam mo, Delphi, ang katahimikan ay aking kaibigan. Minsan hindi ito nagdadala ng kaginawaan. At minsan din ay isa ito pagsubok kung paano ka naninindigan sa isang bagay o sa isang tao na nanahimik na. Padre Augusto pa rin. Gusto niyang isuko ko ang mga akda dahil na nakakasama sa simbahan. At isusuko niyo pa ba? Hindi ko kailanman isinulat ang No Limitangere at El Filibustrismo upang siraan ang pananampalataya. Isinulat ko ito upang maging mulat ang kanilang mga mata sa mga mapang-ahas, mapagpanggap ng mga banal. At hindi ka ba natatakot sa mga pare, Pepe? Hindi ako takot sa mga pare. Takot ako sa kamangmangan. Dahil hindi nila naisip ang tama at totoo. Ang abuso. Mapagpanggap. Grabing laban mo, Pepe. Isang tao laban sa isang buong imperyo. Hindi laban, Delphin. Sapat na umilaw ang isang ilaw. Kung alam mo lang, ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Grabe, Rizal.
nakaka-inspire ka talaga. Pero, sulit ba yan ang mga sakripisyo mo? Ikaw din ang huhusgahan. Kung yan man ang tadhana upang mamulat ang iba, mas mainam nang ako'y mawala kesa mawala ang pag-asa ng bayan. Hindi ko yung pagsisisihan. Kaya ako nandito, Pepe, para din naintindihan mo. Tandaan mo, Delphine, ang bawat henerasyon ay may sariling laban. Ang sa akin ay kalayaan, ang sa inyo naman ay katotohanan. Tandaan mo rin, Delphine, na ang tunay na bayani ay hindi namamatay lamang, kundi yun yung nabuhay para sa kanila. Ginoo! Rizal, pagpatawad mo po sa pagtaas ng boses. Ngunit si Padre Fernandez ay nasa opisina mo po. Ba't nandun si Padre Fernandez? May pag-uusapan lang po kayo. Pasensya na po, hindi ko po alam. Sige, kami ay pupunta na. Sige po, naiwan ko po kayo. At sino naman si Padre Fernandez? Si Padre Fernandez ay isang marangal na lalaki. Hindi natatakot ipagtalastasan gamit ang pag-iisip. Nako, grabe, umuwi na tayo. Isang tunay kaibigan. Nagagalak kong makita ka, Padre Fernandez. Ako rin, Rizal. Naparito ka, Padre. Hindi ako narito upang siraan ka. Ngunit upang maunawaan, natanggap mo lamang ang ipanadalang liham ng Padre Agustin. Oh, tatanggap ko. Mahal na, gusto niyong isuko ko ang aking mga akda? Bakit mo isusulat ang mga aklat na nagdudulot ng pag-alinlangan sa tapat na anak ng Diyos? Ang pag-ilanlangan, Padre, ay hindi kasalanan. At maunang dalang na po, panahon na magising ang mga tao. Ngunit sa iyong mga aklat, parang sinisira mo ang tiwala ng tao sa simbahan. Hindi ko sinisira, Padre. Napakita ko lamang kung paano ang ibang nagsusuot ng kabanalan ay ginagamit na sandata ng kapangyarihan ang simbahan. Marahil ay tama ka. Ngunit ang iyong mga salita ay apoy. Ang apoy ay nagbibigay liwanag, ngunit maaari rin manupok ng buhay. Ang apoy, Padre, ay hindi kasalanan ng liwanag. Naway mali ako, Ginoong Rizal. Ngunit natatakot akong ang katotohanan ng iyong pinanindigan ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kung iyan man ang kapalit upang magulat ang bayan, handa akong isakripisyo ang aking buhay. Matapang ka talaga. Isang taong matapang. Handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa taong bayan. O siya, naway hindi mo sinisira ang imahe ng simbahan at mga anak ng Diyos. Pepe! Grabe, ilang araw ka lang gising ah. Nag-iisip ka ba dyan? Oo. Parang, hindi. Oo, parang nag-over ka sa thinking eh. Baka maapektuhan yung kalagayan eh, Rizal. Pero teka, magiging okay pa ba? Iba ang pakiramdam ko, Delphine. Rizal, huwag puro overthink. Alam mo, yung sa mundo namin, sa modern world, yung mga tao ay napasobrahan sa pag-overthink. Yun, nababaliw. Iwan ko nga kung may in-overthink ba talaga? Overthink? Nasobrahan sa pag-iisip. Alam ko yun. Alam ko din mag-Ingles, Delphine. Paano mo ba inathala yung una? Yung no limit hungry? Nalimit ang ito. Tagal na. Pero parang kapon ka din kung aking nilathala. Ay, ganyan pagdating, Jola. Pepe, narinig ko natapos mo na ang iyong nobela mo. Oo. Ang No Limit ang Ere ay natapos ko na. Pero Viola, hindi ko ito tatanggihan. Hindi ko rin alam kung paano ka pa sasalamatan.
Kung hindi dahil sa iyo, mananatili itong papel lamang. Hindi ka na kailangan ng pasalamat kay Tito. Ang mahalaga, marinig ng mga Pilipino ang totoo. Naway, pagmula sila sa katotohanan. Ito ba ang tinututulo ko, Bra? Kasi ang aklat na kasunod ng mga nasabi. Siyang tunay. Yan ang tinatawag kong El Filibusters. 3 taon kong sinulat, ngunit hindi ko pa rin matapos-tapos. Wala na akong salapi upang ikalimbang ito. At kailan ka pa nawala ng pag-asa? Hindi ba ikaw ang nagsabing dapat salubungin ang kadiliman ng liwanag? Kung gayon, kailan mo ito ilalagkahala? Sa lalong madaling panahon, babalik ako sa Pilipinas. At pagkatapos, Doon ko gusto marinig kung handa ng bayan para sa liwanag. Delphine, kung ang Noli Me Tangere ay tumatawag ng pansin, ang El Feli naman ay magbubukas ng mga mata. Uy, Pepe, mga kaganda. Nagbabasa ka pa? Di ba tapos na yung isinulat mong libro? Yung Noli Me Tangere at El Feli? Hindi ka ba mapagod? Tama ka, Delphine. Ang mga akta ko ay tapos na. Pero ang puso ko ay hindi mapakali. Ano kaya ang mangyayari kapag... Papangit din sa labas. Napalitan ko ang magandang panahon ngayon. Kaya na to? Yan ay galing sa akin pinakamamahal. You mean Leonor? Oo. Ang nagpakasal sa iba. Huwag ka na magtanong, Delphine. Mamasyal na tayo. Sige. Magandang hapon, Leonor. Ah, Jose, napalito ka. Teka, ano mo naman sa mga kamay? Bulaklak. Pero, oo man, hindi ito yung hinanais na kulay. Pero, naisip ko pa rin bigyan ito ng ganito. Kaya lang. Baka makita tayo dito ni Ama at Ina. Doon tayo sa Highland. Salamat, Jose. Ikaw talaga, nag-abala ka pa. Ikaw yung dahilan, ba't ako? Abala. Mahal kita, Leonor. Gusto kita makita masaya. At ako rin, mahal din kita. Tate, bakit mo ginubuit araw-araw? Hindi ka ba nagsasawa? Paano ako magsasawa kung ang bawat titik ko sa'yo ay parang unang araw ng umaga? Dami mo talagang sinasabi. Pero sige, basta kapag sumikat ka na, huwag mo kong kakalimutan ha. Paano kita makakalimutan, Leonor? Kung bawat titik ng aking sinulat ay pangalan mo ang laman. Basta, ito ang tatandaan mo. Kahit gaano ka man kalayo, nandito pa rin ako sa puso mo. Tatanggapin kita bilang aking asawa. Sasabihin ko ito sa iyong ama kung ako'y handa na. Ngunit ngayon ay pangakuan mo ako ang iyong papakasalan. Wala nang iba. Pangako aking mahal, ikaw lang ang papakasalan ko. Grabe, first time kong pumunta sa clinic mo ah. Rizal, parang may pasyente ka. Mukhang banyaga. Rizal?
Na, Good morning. Is this the clinic of Dr. Jose Rizal? yes. You can come in. Let's go, Father. You guys can sit here. Here. Sit yourself. Please. Rizal! Are you sure that this is the right place? Yes. Yes, señorita. You've come to the right place. I am Dr. Jose Rizal. I'm Wistan Parker. I'm from Hong Kong. Nice to meet you. And this is my stepfather, Mrs. Chapo. He's losing his sight and See, I've heard about you, Miss Senior Topper. Just stay there, and I'll examine your eyes. Sadly to say, there's cataract forming in both eyes. It would be difficult, but I'll do my best to treat him. Doctor, is there still hope for him? Yes, as long as there is faith, there's hope. Doctor, you have such a peaceful place. So quiet and full of life. The Piton is my exile, yet it become my home. Let's say that you can find peace even if it's lonely. Peace. Even in loneliness. That's beautiful, Doctor. Dr. Rizal, we heard you that you're very talented and skills about anything. Thank you, sir. That's my job. I treat people with illness. Miss Bracken, you and Mr. Topper can stay here a while while I am preparing the treatment. And I'll prepare the medicine later. Thank you, Dr. Rizal. Gracias. Ya nada, Miss Bracken. Morning, may I come in? Yes, señorita, you may. So sorry. I didn't mean to. No, it's okay, Miss Bracken. Please take a seat. So, how's your senior topper? My father can see much better than last time. I'm here to say thank you for what you did. It's my job, Miss Bracken. Then maybe that's why people love you so much. Love is a heavy word. It can heal, yet it can deeply wound. But you choose to love your country, your people, even when it hurts. Love, may I ask something personal? Of course, Did you wish you could just stop fighting? Live a quiet life, away all from the struggles. Miss Bracken, every day. But every time I try, I see those faces of suffering. And I realize I was never meant to live for myself. I live for everyone. Everyone needs help. That's why people will always remember you, Papa. Because you love even when it hurts you. Pepe, That's what they call you, right? I also hear Senior Lupin's calls you that. I like it. Sounds interesting. those people who's close to me calls me like that. Then maybe I'm getting close. Aba, parang gamot yan na hindi para sa pasyente ah. Para na sa puso. Oh, Senior Lupin, you always come at the wrong time. Oh, good morning, senyorita. Don't mind me bringing Rizal's bread for his breakfast. I think I should go. It's getting late. Oh, goodbye, Miss Bracken. Goodbye, Senior Lupin. Okay, take care.
Grabe, Pepe. Iba na yung mga ngiti ah. Hindi ganyan ang mga ngiti ng abalang doktor ah. Yan ang mga ngiti ng mga natamaan. Delphine, huwag mong lagyan ng kulay ang pagitan ng isang babae. Si Miss Bracken ay isa lamang mabuting kaibigan. Kaibigan? Na, paano na lang ka kung minahal mo na? Ang aking buhay, Delphine, ay hindi para sa pag-ibig. Ito ay para sa bayan. Ah, ang pag-ibig ay parang gano'n. Sige Rizal, punta mo na ako sa labas. Magpahangin. Isa mo na. Salamat. Sige, at nagbibihis rin ako. Sige. Hindi ang pananampalataya. Kung magising ang mga Indio, mawawala ang negosyo at mga lupain. Pero kung totoo ang sinasabi niya na ang bayan ay dapat din magmahal at humaya, pero bakit siya lang nagsabi ng katotohanan? Kailangan patahimikin. Ang mga aklat na iyan ay dapat sulugin. At ang mayakda ay kailangan para sa bilang parimbawa. Kaya't hindi natin siya papatayin agad. Pahinain muna natin ang kanyang pangalan. Sabihin natin, Erhe, Mason. Hayaan natin ang takot ang pumatay sa kanya. Ngunit, hindi ba kayo natatakot? Si Rizal ay ginagalang sa Europa. Kapag siya ay pinarasahan, mas lalo siyang maging bayani. Uy, Injo! Bakit ang katulad mong hangal ay narito? Nasaan na yung sidula? Diyan ka! Mga hangal! Sunisunuran lang kayo ng sa mga praile. Ito bang hinahanap mo? Iresuntunto! Mariano! Malapit na magabi, ba't andito ka pa sa labas? Pasensya na po kayo, Gino. Naligaw ang aking kapatid papunta sa aming tahanan. Mabuti nga. Hindi ba alam ng hangal na ito na kasalanan ng sumuhay sa nakakataas sa kanya? Baliw! Punyeta! Sumusunod lang kayo sa mga pare. Aba, sumasagot ka talaga? Tama na, Mariano. Gusto ko nang umuwi. Pwede ba? Pati ba naman ikaw, ate? Mariano, pwede ba? Humingi ka na lang ng tawad. Pasensya na, Gino, sa binitawan kong masalita. Takot naman pala kayo sa amin. Takot naman pala kayo sa nakakataas sa inyo. Kaya't huwag kang magmagaling dahil isa ka lang Indio. Mga duwag! Mariano! Ate, bakit mo sinalo ang bala? Tatawad ko at iwan ko lang. Ano nga pinagsasabi ng batang yun? Mariano! Razon! Hindi na lang ako tinitihan mo. Grabe ka naman! Pati naman si Ate Corazon! Akala ko ba si Rizal ang sinasabi mo? Masala na pa to sa patay ni Rizal ah! Ang pagkakaisa. Isang malaking alikain ito. Ngunit paano natin ito sisimulan? Delikado ito. Tama si Dr. Jose Rizal. Kailangan tayo ngayon ay kumilos sapagkat ang bansa natin ay nanganganib. Ang mga tao ngayon ay may karapatan dapat na mabuhay sa mundo. Kung gayon, ngayong gabi, itinatag natin ang La Liga Filipina. Ako ang nasisilbing unang pangulo ayon sa iyong layunin, Dr. Rizal. Sumusumpa ako para sa bayan at para sa ating kalayaan.
sa Davao, sila La Liga Filipina. Mate, Yan ang di mo magbabago. Halos lahat ng nakita mo hindi mo magbabago. Tanging witness ka lamang. so, wait, then bakit mo ako pinasok sa libro? Dahil isa kang lalaking di marunong magmahal sa bayan. Di mo talaga naalam ang natutunan mo. Anong walang natutunan? Wala ka kasi doon. At saka paano mo nasabi wala akong natutunan na hindi mo naman nakita anong ginagawa ko doon? Puting! Dito pwede. I was late. I arrived late. Rizal. Tapos na ang iyong paglalakbay sa magulang at Dolphin.